Heto po, sabay-sabay nating panoorin itong interview ni Banat Bay kay Senator Amy Marcos. Ayan, nakikita ko parang awkward talaga. Kasi alam nyo naman no, na itong si Banat Bay, itong pinaka-popular na DDS vlogger, ay siguro naman sa political vlog, si Banat Bay yung pinaka-popular, no? Ay alam naman natin na itong si Banat Bay ay ayaw talaga ng Marcos, anti-Marcos talaga yan. At laging binabanatan itong si Senator Amy Marcos sa kanyang mga vlogs. Ngayon, in-invite pa ni Senator Amy. So medyo may ka-awkwardan. Nakita ko na bahagya itong video na ito pero kaunti lang. Pero ngayon, sabay-sabay nating gumawa ng reaksyon, sabay-sabay nating panoorin ito kasi maganda po ito, okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like, paki-share naman itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? Dito natin malalaman kung paano po sasagutin ni Senator Amy Marcos. Alam naman natin mga maaanghang na prangka nitong si Banat Bay, no? Syempre, tingnan rin natin kung ano bang sasabihin ni Senator Amy dito, no? Kung game lang ba si Senator Amy Marcos. Ito, dito natin malalaman. Without further ado, ito, panoorin na natin at magre-react tayo. No. Maganda po yung nangyari sa Senado kahit pa paano. Bakit? Hindi, lumabas talaga yung totoong mga senador ng bayan at saka yung talagang senador ng palasyo. Dito Ganon? Oo, kasi, Ikaw nga sabi mo nang sabi, pinapakinggan kita, BBM Senator. Lupit eh. oo nga po, totoo naman. Kasi ma'am, without that pressure, it's madaling sumunod. I mean, madaling manindigan sa bayan kung without that pressure. Pero dahil may pressure kayo, and still nandyan pa rin kayo, mas lalo humahanga yung tao eh. Sa palagay mo, pero hirap na kami. Yamot na nga si Robin, kung saan na umabot. Ayun, tapos si Senator Marcoleta, kawawa naman. Sa edad pa niya ngayon pa madadali. Ano ba yan? Oo nga eh. Kawawa naman. Totoo po ba yung warrant niya? Sabi nagsisigawan na daw sa krami. At walang gusto mag-serve. Yung sa INC po, totoo po yun? Alin? Lulusubin daw. Lulusubin ng INC? Dahil tinatago daw si Bato? Doon? Ano Or si ba? Marcoleta doon magtatago? Ganon? Pwede ba magtago doon? Join na rin eh. Biglang nagka-interest eh. Ano ba yan? Ang hirap talaga. Lahat may kaso, lahat ginugulo. Ayun, miski sa Senado, sinusundan kami. Ano ba yan? Tapos fully tapped yung mga phone namin. Tapos pinag-aaway-away kami. Nung pumasok ako, sabi ko, saan na yung upuan natin? Kasi nagbago na. Tinatanong ko. Tapos nandun ako, nakahilera kay Jinggoy at kay Manong Dante. Tapos sabi ko, ayoko dyan. Ako nang susunod sa plunder. Tapos, yun, pinag-aaway-away kami na tinataboy ko daw si Jinggoy. Hindi naman eh. Naging masamang biro na lang yung plunder sa amin eh. Actually, mas lalong inangat si Jinggoy ngayon. Oo, kawawa Kasi si Jinggoy. before talagang, siyempre. Inuupakan siya ng todo eh. Tsaka iba yung image niya eh. Ngayon talagang mas lumipat pa sa kanya yung good one eh. Oo, Kesa doon totoo. sa... Narinig kita, sabi mo, nung martial law, may batas militar. Kahit pa paano may batas. Ano mang batas, may batas. Ang ngayon, ano mo sasabi mo sa Benda law? Oo nga. Baluktutin. Kakaiba. Na sobrang na-weaponize ang ombudsman. Sobra. They're controlling the politicians. May hangganan ba to? Ikaw, may pulso ka ng masa. Anong palagay ng Banateros? Saan ito? Lahat mag-iintay na lang ng 2028 kung sakali. Sa akin kasi, for me, I'm looking at it as a Oo. bigger picture. Kasi wala na akong bigger picture. Talagang nandyan na kami eh. Sorry to say, mama, kasi Kasi I'm asking for perspective na. Hindi ko na alam kung itong hahantong eh. ang tigis kasi ng ulo ng mga Pilipino. I mean, what happened to before, 86. hindi na nadala. Ibinalik pa uli. I'm not saying you're bad. Hindi po yun ang ano ko. Kaya lang, sana natuto na tayo doon. Hindi pa eh. At ang Ganun din ang palagay ko eh. Kasi parang feeling ko, kung may nakakaalam ng mga consequences ng mga ganyang lakad, siguro ang pamilya namin. Kasi talagang nakataya kami dyan kami talagang napahirapan and everything. Kaya nagugulat ako, ba't inuulit? Bakit parang nakalimutan ng lahat na nakalipas? Ma'am, how do you feel na you're given a chance, pero your brother failed? Yeah. Kami na nga, di ba? Parati ko sinasabi kami na yan ang pinakaswerteng pamilya, tao sa buong mundo. Talagang hulog ng langit. Sino ba binibigyan ng second chance? Grabe guys, ang awkward talaga nito. Tapos, ganito, bigo, sobra. Ang daming bigo. Eto pa, ang pinagkaiba din nung panahon ng ama ko, may nagsasabi si Jinggoy, nabanggit mo, marami sa aming kaibigan na sinasabi,
Alam mo, nung panahon ng martial law, alam mo na kung sino ang kaaway. At yun talaga ang upakan. Maliwanag yun. Kung NPA ka, sorry na lang, deadball ka na. It's over. Ganon. Kung nakikipagkalantari ka sa kaliwa, meron kang communist na leanings, ganyan. Klaro yun. Walang kiyaw-kiyaw. Ito, ang labo, bakit tinatamaan yung mga kaalyado? Nag-umpisa kay Inday Sara at sa mga Duterte. Yan naman nagpapanalo noong 2022. Bakit uupakan? Tapos sunod-sunod na, sina Jinggoy, last man standing sa Malacanang noong 1986. Uupakan naman si Jinggoy na anak ni Erap at ni FPJ. They were the last there. Kaya nga, everybody saying, di mo na alam sino pang tinatamaan. Bakit yung mga kasama, yung mga Pero sa tingin kaibigan? niyo po, sinong nagko-control? Your brother or your sister-in-law? Hindi ko alam. Marami sila dyan, di ba? Nung bata ako, sinasabi kong snake pit ang Malacanang. I used to say, kasi ang dami may sakit na yung tatay ko noon. So, marami ng amuyong, marami talagang nakikialam na. Ewan ko, si Bongbong, kung ano yung sitwasyon dyan. Matagal na kasi hindi kami nag-uusap. Na-out na ako din ng maaga Tapos, I don't know, marami nagsasabi, sina Martin, Romualdez, si Tambaloslos, ayan, tapos yung asawa, tapos yung mga kung sino-sinong cabinet member, diba, in and out. Nag-umpisa kay Vic Rodriguez, na-out kagad. Iba na naman. Ngayon na naman, sinasabi yung mga Remulla, na-out na rin daw. Si Ralph Recto daw. Ang daming tinuturo nalilito na ako. In short, yung binoto natin, hindi yon ang namumuno. Parang ganun. Hindi ko maintindihan. Or, ang sabi din, di ba, power hates a vacuum. There's simply a vacuum at the top. Wala talagang namumuno. Everybody's on autopilot. Ganun ba yun? Hindi ko alam. What about the Remullas? Ay. Hi. I basically grew up with them. Yung tatay nila close sa ama ko. Kaya inakala ko na yung tatay nila, ganun din sila. Pero ibang klase. Wala talaga. Ang hirap, ano? Pero ano yung masasabi niyo po na sinasabi? Pero eto nga, hindi ko nga alam, nung eleksyon, traumatized ako. At alam ko na talagang mahihirapan ako. Swerte nga nakalusot pa Dahil alam ko, sinabihan nga ako ng napakaraming mga political pundit, umatras ka na. You're in a hopeless situation. You're a Marcos who's pro-Duterte. Sabi nila, wala, saan ka kukuha ng boto? Lahat ng loyalista galit sa'yo kasi anti-administration ka. Lahat ng Duterte, hindi ka patatawarin kasi Marcos ka. Yun, hirap talaga ako. Totoo talaga. Pero sabi ko, siguro makikita naman nila. Pero before kasi, before tumakbo po yung si BBM sa president, actually marami na nagsasabi, kahit ako nalaman ko na you're better than your brother. Ayun naman. Meron po talaga ako naririnig na kayo talaga po yung nakakuha yung talino at galing ng father niyo po. Why hindi kayo ang tumakbo at yung brother niyo ang tumakbo? Kasi siyang may gusto at saka yun ang kabiling-bili na ng tatay ko. Yung lalaki, di ba? Kasi pangalan niya, ganyan. Hindi ako dapat pumasok sa politika Parang si PRRD din, di ba? Ayaw niya na si Inday, uupakan, hindi pang babae. Very protective ang tatay sa girls, di ba? Ganun talaga yun So, ayaw nilang ganun. So, yun ang nangyari na si Bongbong. Parati akong backup. Parati akong campaign manager, taga-tulak, ganun. Tapos, Kasi kahit po nagpunta kami sa inyo sa tinatanong amin. ko yung mga tao Ayaw. Mas ano pa po kayo kaysa kapatid? O sa Ilocos? Opo. Oo, sa Ilocos Kasi bata pa ako, alalay na ako ng tatay ko. Parati akong backup dancer ng papa ko. Parati kong kasama. Ayun, so lahat ng utos ng tatay ko, ako yung, uy, etong gagawin na, wag ganyan. Ayun, tapos sisitahin yung bakit ganyan, ba't nagkaganyan yung kalsada? Ako rin papadala doon. Tapos pag may dala-dala mga papeles, ako rin magdadala. Si Bongbong, parang hindi masyado siyang involved. Ako maliit pa ako, nandun na ako Ayun. Pero hindi ako supposed to be magpolitika. Kasi, yun, nakakatawa nga. Pro-Duterte ka from the beginning. Kailan ka nag-umpisa naging very pro-Duterte? Doon pa po. Nung DDS. At doon pang, kasi, di ba yung grupo ko po, mga Pero girls, taga Davao ka? Hindi Hindi po. Kaya nga, paano ka naging Duterte advocate? kasi nung sa Mocha Girls, di ba nag-iikot kami mga probinsya? Oo. Puro plastic ang politiko except si PRRD. Yun talaga yung pag pumunta ka doon, syempre Mocha Girls yan, alam mo na kaagad yung diskarte ng mga politiko. Natatawa nga ako ngayon pag nakikita ko yung mga video ng mga politician na ang bait, pero mga babaero naman, mga manyakol. Puro, ang dami doon. To the point, muntik-muntikan na ako napaaway sa mga politiko dahil gusto nila makipag-inuman pa after the show. Sa kontrata ko, bawal yun Tama. After the show, Tapos uwi may na. bitbit ka pang girls. Oo, ganun talaga. Pag-iinteresan talaga. Meron dyan sa Bulacan, talagang pinaligiran ako ng mga bodyguard police niya. Uy, as in? Oo. Afraid? Kakatakot naman. As in, basta wag ka lang bibigay, hindi ka naman gagalawin Yung tatakutin ka lang.
So, ganun ang... Maswerte ka na nun yung iba, dami kong kilalang artista ng mga babae. Basta wag ka- Tinakas ko pa, yung isa, umakyat pa sa bubong. Naku, kung anong nangyari sa kanila. Hindi, kasi pag bumiyahe din po ako, madami din po akong dinadalang security. Oo, Kasama at saka sa- marami naman kayo kahit paano. Yung kawawa, yung mag-isang performer. At saka matapang kasi si Mocha. O, isa pa yun. Talagang pagka, niya, binabara niya. Oo, marunong naman kasi kayo Lakad ninyo very professional, kaya hindi naman pwedeng ganyan-ganyanin. At si So, PRRD, nakita mo. Si PRRD talaga, never. Ilang beses kami nag-perform sa Davao, never niya kami pinatawag para i-meet. Oo. Usually, matik na yan eh. Papatawag ka Oo. ng mayor, papatawag ka ng Sure, congressman, oo. mamimili pa yan. Ano mamimili? Pipili yan sa grupo mo. Tapos lalapitan ako. Sasabihin, "Bay, pwede ba ito? Ito yung card ko, ako nang bahala sa'yo." Humihindi kagad ako. Talaga sinasabi ko, pasensya na po. Kasi Di dapat na turn off ka sa politics forever. Paano ka naging very political na ngayon? nakakita ko ng isang mayor na si Na- PRRD na iba. na matino. Yung matino talaga. Kasi hindi ko naman iaano yung kung hindi matino. Matino talaga si PRRD. Oo, meron lang siyang mga rough edges, yung pagmumura. Pero Sinasabi naman niya. hanggang doon At lang. least authentic. Sinasabi niya, ganun ako Yun. Kaya din, Ako naman nakasama ko sa Congress. Nakasama ko yan nag-congressman siya. He was so unhappy. Asar na asar siya. Tatlo-tatlo yung girlfriend niya. Ako naghahawi nung isa. Kasi barkada ko. Nakakatawa yun Sobrang siyang funny. tsaka iba rin talaga yung Davao. Oo, ang ganda. Pag pumunta ka talaga doon, ramdam mo yung pagbabago ng tao. Yes. Kasi hindi mo lang makikita sa gobyerno yun Hindi lang sa local government. Oo. Makikita mo yun doon sa tao. Yes. Ma-adapt nila yung ugali nung nasa ibabaw nila. Kitang-kita mo talaga yung ugali ng tao doon. Sila mismong sisita sa'yo pagka may ginagawa. disiplinado. O, wag mag-iossi dyan. Di ba? Kasi sabihan ka talaga, di ba? O, uwi na. Kwan na. Kaya Curfew na. medyo pag nandun kami, nabubor kami kasi 12 pa lang, sarado Curfew na, na yung di ba? No more service. gabi pa naman kami nagigising. Correct. Ayun. Pero yung taong mismo sasabi sa'yo di ba? Hindi na yung restaurant or yung pulis, wala. Galing nga Yeah, kawawa naman. Paano ngayon ang mangyayari sa DDS na nawalan ng Tatay Digong? Makaka-survive ba ang grupo ng Duterte? Sa tingin ko kasi ang In spite na wala si PRRD sa kasi atin. sinasabi nila na mga Duterte supporter fanatic. Doon sila nagkamali Hindi fanatic ang mga Duterte supporter. Meron lang kaming ideology na ina-adapt na gusto namin mangyari. Kasi tulad nung kay Mayor Baste, nakita nila din doon Si Mayor Baste hindi rin paligoy-ligoy yun pagdating sa pamamahala. So nakita namin doon na yun, kung ma-adapt ng anak niya, susundan din namin. Ganun lang naman yun Kung meron pang ibang leader magiging ganun, sigurado susuportahan din siya ng tao. Pagod na ang Pilipino sa korupsyon. Pagod na ang Pilipino sa mga trapo. Pero hindi ba maabot sa panahon na yung Pilipino disappointed? Siyempre, eto nga, disaster nga. Negative, ewan na ang administrasyon. Tapos disappointed din sila kasi inuupakan naman si VP Sara na ang dami-daming kaso, corruption, confidential funds, blah, blah, blah. Hindi ba darating ang panahon na asar na yung Pilipino sa magkabilang kampo? At sino na? Third force na ng Pinklawan, Dilawan, NPA, etc. Siguro, pero sa akin Di ba umabot na yung US sa ganyan? Galit sa Democrat, galit sa Republican. Tapos halos kalahati, wala, non-aligned na sa US. Yun ang sinasabi ng mga media. Pero in reality, pataas ng pataas si VP Sara Yes. Kahit anong Kahit panahiram, inuupakan. pababa ng pababa yung isa. So, hindi middle ground. Dapat sana, pareho silang bumababa. Oo. Hindi Para masabi mo na style US. Oo. Hindi. Sa tingin ko, yun lang yung sinasabi nila para may tumakbong third option. Third option. Which is yung kaalyado nila sa television. Nako ha. So, yun ang packaging. So, bakit tahimik ang liberal, ang yellow, ang pink? Bakit sila tahimik sa gitna ng bilyon-bilyon, Actually, trilyon-trilyon na pagnanakaw? Yan po sana ang magandang isona ng kapatid niyo po. Oo. Nagpapasalamat po ako kay BBM. Dahil sa kanya, na-reveal ang lahat ng kulay ng mga dilaw at pink. Dito mo malalaman na hindi sila... binuhay pa kasi. Linibing na didigong yan. Ano ba? Dito makikita talaga na hindi sila anti-corruption, hindi sila talagang anti-Duterte lang sila and they want to be in power. Well, anti-Marcos din sila, pero Duterte muna. In the meantime. Oo, No, pero sooner yung- or later, gagamitin din si Bongbong, di ba? Ngayon, ginagamit siyang pang-upak kay Duterte. Tapos sooner or later, siya rin ang upakan. Yan ang ramdam ko. Hindi naman kami mahal ng mga yan Pero for now, Pero for now, plastikan, ever, politika. talagang they want to go back to power. Yun mga pink at saka dilaw, mga entitled talaga to. Sila lang ang huli, sila lang ang magaling, sila lang ang anti-corruption. Ay, sila lang ang malinis. Oo, sila kahit lang hindi. oo. Makakabalik ba?
Diyos ko, nadidepress na ako. Ayoko na. I don't think so. Kasi yung sinasabi nila na si Lenny, Oo. na pag ang argument lang ng mga Si tao Lenny, doon, si Risa, si Nabam, si Nakiko, buhay na buhay daw, namamayagpag. nobody's taking serious kay Risa. Risa Ontiveros ang pinakamalalang politiko na sa Pilipinas. Bakit malala? Wala talaga yan. Ikaw Una, hindi, talaga? mahina talaga utak. Oh, ikaw Sorry talaga. to say, pero that's true. Di ba, makikita nyo. May, Sumbong kita. Ikaw may nalaman nga ako eh. Oo. Hanggang meeting, meron siyang earpiece. Ikaw talaga? Kaya nga sabi ko, ano Sila ba ni namang Pia klaseng politiko nagtataraya, to? nagalit na si Pia kasi naka-record kami lahat. Naku, nervous naman ako. Hindi ko sinabi yun, pero Si Pia nagalit Oo na, nga on eh. record nga eh. ayun nga po. Talagang joke to si Risa Ontiveros. Si Lenny Si magka-comeback. Lenny lang medyo may May sa comeback ba yan? konti, kaya lang hindi niya kasi kaya eh. Hanggang hindi niya maayos ang Naga na totaling maganda. Yun yung hindi maintindihan ng iba eh. Ang Duterte is not because mabulaklak ang bibig, matapang, hindi eh. Ang Ako Duterte may Davao. Ako agree ako dyan. Kahit hindi ko kaalyado sa politika, ang tinitingnan ko yung lugar nila eh. Pag pumunta ka sa lugar nila, makita mo naman ang Davao, my God, bombahan, gulo, barilan, noon. Ngayon kaganda, di ba? Pagkatapos yun, yung mga lugar nila eh, pag nakita mo eh, sabi ko nga eh, miski kay Senator Drilon, kahit ano pang sabihin na liberal, nakakatunggali, ganyan. Pero ang ganda-ganda ng Iloilo, di ba? Masasabi mo na maganda. Sa Bataan, makikita mo, di ba? Sabihin na nilang dynasty yung Garcia. Ganda din eh. Ayos na ayos eh. Di ba? So, pag nakita mo yung lugar, makikita mo yung pamumuno eh. Ako, I'm not saying na si Lenny hindi siya magiging presidente whatsoever. Maybe in the future, pag naayos niya yung Naga, pag napaganda niya talaga, Ewan ko, tagal ko nang hindi napunta doon. Pareho lang ang itsura eh. wala talaga. Ano pa rin eh. Same pa rin eh. Same, Hindi mo oo. masasabing nagkaroon talaga ng change. Oo. Yun ang ano. Kaya nga kahit kami ni Yorme, magkaibigan kami noon, although nasa ibang ano siya ngayon, sinasabi ko sa kanya, stay sa Manila, pagandahin mo Manila, Tama. tao ang tutulak sa'yo sa national. Oo, makikita talaga. Kasi hindi naman kailangan eh. Pag nakita ng tao, yung iba hindi naman kilala si Duterte noon eh. Oo. Noong 2016. Pero alam nila yung Davao maganda. True. Davao malinis. Nababalita nila, Yeah. disiplinado. Correct. So kaya sila nag-Duterte. Tama. Ganun talaga. Kaya lang, yun nga, kasi marami kasing national na mga sikat na politiko na wala naman local government experience, wala naman na totoong probinsya o constituency, di ba? Pero pagdating sa Manila, sikat. Alam mo na, ganun talaga yun. May pagka-chismosa ang Pilipino. Mahilig sa away ng mag-asawa. O, ayan naman. Ay, may mga nag-career niyan. Hindi kasi ito po tingnan nyo po, bakit ang Pilipino pag nagbakasyon hindi sa probinsya, O, bakit nga? sa ibang bansa? Correct. Kasi they want to feel something new, Oo. something disciplined, progressive na O, bansa. asenso naman. Oo, yung maganda. O, nakalugmok na sa kahirapan. Kaya ngayon eh. people are going to Japan because of the culture ng mga Hapon. Oo. Maayos, malinis, Plus, mahal ang- respeto. Mahal ang ticket dito, papunta lang Siargao, Davao, kamahal-mahal, might as well. Ibig sabihin nun, uhaw ang Pilipino sa magandang bansa. Tama. Sa magandang government. At sa dami ng OFW natin, very exposed ang Pilipino sa Kaya nga maganda. sila po maingay eh. Hindi nyo napansin, Yeah, that's why OFW maingay. they can see the difference. Kitang-kita nila yung especially the health service. Oo. We have the worst health service sa Pilipinas. Grabe, no? Bakit Mamamatay ka magkaganito? dito pagka wala kang pera eh. Totoo ka. Kahit may pera ka, baka madali ka pa rin. Kasi sa kapalpakan ng sistema, walang kasiste-sistema. Ninakawan pa yung PhilHealth ng 62 billion, hindi ko kinaya yun. Naloka ako doon. Ayun na nga eh. So, saan tayo? What will happen hanggang 2028? Katagal naman ng 2028. I mean, it's awful coming from me, ano? Kasi all our hopes and dreams for how long? 36, 4 na dekada halos. Were pinned on an administration na itutuloy yung mga Marcos legacy sana. Naku, naging worse pa. Ano ba ito? Pero have you tried talking to your brother? It's, I think about 3 years ago, pinilit ako ng mga anak ko na mag-usap daw kami. Birthday yata ng isang anak ko noon. Tapos nag-usap kami. Oo naman napakababaw naman ang hinihingi ko. Sabi niya, ano bang gusto mo? Sabi ko yun, wala yung, sa Ilocos sana, yung birthday lang ni Sir, no? Kung pwede lang ganyan. Tapos yung, maglabas rin tayo ng konting libro. Hindi ko naman sinasabi na i-censor lahat ng anti-Marcos. Basta maglabas naman ng version natin. Yung ganun, konting tulak lang naman para sa history, ganyan. Kababawan nga ng paghingi ko. Wala rin nangyari. Oo naman lang, oo. Pag kinausap mo si Bongbong, laging nice siya, lagi siyang adorable. Parating walang problema. Oo, sang-ayon siya. Ang problema, pagkatapos doon, tapos na. Baka pagtulog niya po, may katabi siya. Wala na, the end. Kaya nga nalulungkot ako eh. Tapos yun nga, ngayon, syempre galit na galit sa akin. Kasi yun nga, sa issue ng droga, sa issue ng administrasyon.
Grabe. Yung mga magsasaka nakakahiya kasi syempre inaasahan nila second Marcos administration, nakatutok na naman sa farmer, sa agrikultura, sa pagkain, abot kaya ng lahat, blah blah blah, all that stuff, 'di ba? Mga kadiwa, Nutriban, sagana eh. Wala eh. Ang mahal-mahal ng pagkain dito. Pag nag-abroad ka, 'di ba, masyashock ka, highly developed ang Korean, Japan, mas mura pa kaysa dito. Actually, ma'am, may lumapit nga sa akin mga hog racer na na Grabe. bakit pinirmahan daw yung pag-import? Pag-import. Ang dami-dami nating baboy. Ang dami ng baboy kasi nga nag-restocking pagkatapos ng ASF. Di ang daing baboy, hindi mabenta, nabubulok. Paano ka mura-mura, nakaputol na yung liyempo. Samantalang kung tutuusin yung mga imported, dyan ang galing yung sakit. Yung ASF nang galing sa mga liyempong imported. Kakainis. Tapos yung sa amin, yung mga gulay, yung mga carrots dyan sa Benguet, tinatapon na lang sa bangin ng mga igorot. Nakakasama ng loob eh. Sino po kayang kumikita sa importation? Ay, kilala ko. Kaya naman sa cyber libel ka, at ako naman mapaplunder. Yari tayo. Pero, kilala natin lahat sila. Sa BIR po, no? Di ba Hindi. yun? Ay, BIR sa customs? Hindi. Kapamilya. Ouch. Kapamilya. Aray ko. Ano ba yan? Ang Alam naman sakit. ng tao lahat eh. Sa kanyang... Oo, ang sama nga sa palengke. Entrega. Ito, galing dito. Eto ka. Diyos ko. Sa palengke, di ba? Sinasabi talaga ng mga tindera openly. Grabe. Naku, from sibuyas to kamatis, lahat ng bigas, sinahalo ang imported sa hindi imported, sa well-milled. Ano ba? Pati nga po yung vape eh. Oh, yung vape. Anong masasabi mo sa vape? Ikaw na lang magsabi para ikaw naman ma-cyber live. Total, 8 na eh. Dagdagan mo na ng siyam. Kinuha ng anak yung lahat ng Aray ko. distributor ng vape dito. Balita. May Hindi nagsabi. ako nagkwento nun mismo si Sir Jack. Si Sir Jack, dating vape ang business Ang racket niya. Nalugi yun. Nascam yun ng 3 million dahil Uy, nung hindi biro ah. Pag-order Actually, niya, totoo yan ha. May pinasara nung kaibigan akong nung Ouch. vape Aling na negosyo. anak ng Ng weteng. anak ng Judas. anak ng Grabe. demon. Pinasara. Grabe yung Tapos vape. kinuha niya lahat ng distribution. Oh, grabe ang vape Sabi na ko yan. pati ba naman, vape papatulan pa? Grabe talaga, grabe. Pinapahuli pa nga daw yung iba eh. Tapos hindi pa papasukin sa customs. Pagkatapos FDA ng bongga. Ano ba yan? Grabe. Bumoto ko kasi sa mga tobacco dahil yan ang kwan namin. Produkto namin yan sa Norte, di ba? Tobacco producing kami. Kahit health hazard. Ala, basta yung magsasaka na lang, bahala na. Ako ngayon, sabi ko, pwede ba i-cancel na lahat yan? Nagiging ugat lang ng scam eh. Grabe. Mga kabataan kawawa din. Ano ba? Lahat na lang ng sektor. Oo. Pati yung... Lalo na po ang droga. Ngayon, kalat na. Oo nga, Sa loob mura ng ba mga yan? clubs. Ay! Kung magkikita-kita kami, syempre, parating naman nagkikita-kita sa Senado, hindi ka naman pumupunta. May mensahe ka ba sa amin? Or anybody sa Senado na partikular? Sa aming grupo muna. Do it for the next generation. In your generation, wala na talagang I Anong pag-asa sa henerasyon I mean, ganun talaga. I mean, when Moses tried na na ialis ang Israel sa Egypt, hindi naman iniisip para sa sarili niya eh. Oh, wala na. It's the next, yung papasok sa Promised Land. So, ano ibig sabihin nun? Do it for us. Hindi pala, for them. Matanda na pala ako. Sorry. I mean for them, so the next generation. Feeling bagets, ayun naman. Kasi tama yung sinasabi ni SP Cayetano, yung kung dati, yung korupsyon nasa taas lang. Ngayon hanggang barangay. Naranasan namin yun dahil nung tumakbo si Moca sa Manila as councilor. Grabe, hanggang barangay. Grabe ang korupsyon. Grabe hingian. Ganong katindi. At ang dami-dami pang kapitan sa Maynila. Oo, Grabe. lahat talaga sabi ko nga, ganito na ba talaga kalala ang korupsyon sa Pilipinas? Normal na. So, kung walang lalaban for them, kayo na lang Wala yun na. Kayo na lang yung last. Honestly, noon nga, di ba, bumabanat po ako sa inyo. Pero actually, napabilib niyo ako nitong huli na mga ginawa ninyo. Dahil it's not easy to, itong huli, hindi madali yung pagtayo ninyo para sa amin, mga Pilipino. Nakakahanga yun. Salamat. At sana ituloy nyo lang para sa next generation. Napapagalitan nga ako kasi sabi, pro-family ang Pilipino. Bakit mo sinusuwag yung pamilya? Tsaka ma'am, ganun din naman nung panahon ng nung tayo sinakop ng mga Espanyol. Minsan ang hadlang talaga din pamilya. You have, sometimes may higher call eh. Yung higher calling na yun, sometimes kailangan ka mamili between your family or your country. If you cannot, Naintindihan ba ng Pilipino yon? Parang, I mean, if they cannot sacrifice for the country, get out of there. di ba we're so I mean, umalis ka na dyan. family-oriented? Yun nga minsan ng nakakasira bongga sa eh. atin eh. Oo nga eh. Nepotism nga is not a crime in the Philippines, di ba? Parang masama kang kamag-anak pag hindi mo tinutulungan yung kamag-anak mo. As a matter of fact, yan din mismo ang lesson ng Panginoong Hesus eh. Di ba nung sinabi niya na I'm not here to give peace but to divide. Some of you would be hated by your family.
Because for a higher call. So the same thing with the senators. You have a higher call. It's for your country. Kung ayaw mo, umalis ka na lang pagiging senador. Kung hindi mo kayang isakrip. Kaya na ano ako doon sa sinasabi nila na kay Villanueva na sinasabi niya kasi yung family niya kawawa. Oo. First, you're a pastor. Next, you're a senator. Hindi mo maintindihan yun, then get out. Anong klase kang Pilipino na ano? For the rest of the Gatchalian block, for the Gachi block, anong masasabi mo kay SP, kina Ping, kina Erwin Tulfo? Anong mensahe mo sa kanila? Para masampal ako sa Senado ng malakas. Hindi, yan ang Ipapaabot ko. Yan ang mahirap pag may tinatago. May tinatagong skeleton sa closet. Siyempre, iba yung tinatago ni Ping Lacson, ha? Iba yun. Pero yung tinatagong skeleton na closet. Siyempre, pag ano ka, madali kang maswade. Masasabunutan na naman ako dito eh. Nino ni Ikaw Lacson? talaga. Ikaw talaga. Ayun lang. Sa akin, wala eh. At least ending na sila. Yun nga yung ano sa akin eh. At least, Aba, hindi. They're just beginning. Ikaw talaga. ending na yan, ma'am. Maniwala po kayo. Ngayon, maaring Sisikat daw sila sa impeachment eh. Hindi totoo yan. Makikita ng tao eh. Makikita ng tao kung sumusunod ka sa taong nasa taas o talagang sinusunod mo yung konsensya mo. As a matter of fact, may isa akong nakausap na senator na nandyan sa majority. Na, Ano sabi? majority ni Gatchalian. Sabi ko nga, it's time for you to parang bawiin mo Or through the redeem impeachment. yourself. O redeem mo yung sarili mo through this impeachment. Kaya Panigan nga, mo talaga yung totoo, yung makikita mo. kaya nga, yun na lang pinagdadasal ko. Sana si Cheese at saka si Joel, hindi na ako nagko-condemn sa kanila kung ano man yung tumulak sa kanila. Sana sa mga susunod pa, yung impeachment, yung Blue Ribbon, yung susunod na budget, baka ma-scam na naman. Lahat yan, sana naman, isunod na lang nila. Sundan na lang yung konsyensya, di ba? Iba lang. Oo. Nakakatoxic ang politika. Ganon. Wala ka naman sa Senado. Punta ka kaya doon. Makiramay ka kaya sa amin. Natatoxic ako dun sa Malacanang eh. Malacanang. Bakit napunta ka? Hindi, I mean, Hindi ka naman toxic- dilawan, hindi ka naman pinklawan. Yun na lang ang mga imbitado doon eh. Kasi pagkabukas mo ng TV, nakikita mo si Auntie Claire, nakakatoxic. Hoy, ikaw yung pinakamamahal noon. Super love ka noon. Nagsiselos na nga ako nung una, pinapansin pa ako, ngayon puros banat. Bakit? Ba't ikaw ang pinagtitripan noon? Si Auntie Claire? Oo, lagi kang, lahat, papatulan, lahat ng sinabi mo. Sa vlog po niya. Yeah. Hindi lang sa vlog, pati sa press con. Ewan ko eh. Kasi sa tingin mo, anong problema niya? O, O anong powers niya? ewan ko. Di siguro attack dog talaga siya. Oo nga. She was hired na attack dog. Talagang ginagampanan niya ng purong-puro, no? Talaga naman. Saka nag-enjoy siya na may nanonood sa vlog niya. Kasi dati walang nanonood doon. Hindi ko kasi kilala dati kung Lagi yan lang na abogado yon na medyo mahina. Oo. Mahina yung logic. Kaya nga marami yung bumabara doon eh, ng mga lawyers din. Wala nga, tawa nga kami ng tawa kung ano-ano na lang eh. So, nung nagkaroon siya ng opportunity na doon sa Malacanang, ayun, Ayun. nag-vlog na Masyado na nag-enjoy. Oo. Love na love na niya talaga. Pero okay siya, perfect siya doon. Perfect siya. Kasi bumabagsak lalo yung si... Feeling ko nga, infiltrator. DDS yun, promise. Tuwing may sinasabi, maraming nagagalit. Pag ayaw nila yung balita, fake news. Diba? Ano ba ibig sabihin ng fake news? Hindi, ang fake news, yung sinadya mo talaga. Oo, kaya nga. Sinadya mo mangnil lang. Iba kasi yung fake news sa wrong news. Yung wrong news, Nagkamali lang. nagkamali. Like Oo. the mainstream media, sometimes, di ba, nagkakamali sila ng gamit. Ay, hindi, fake. Ah, oo. Ayaw ko pumayag. Talaga, tigas ng ulo. Ayaw pumayag talaga eh. Oh, sila kasi, ngayon, talaga nananadya na ang mainstream. Di ba nagalit sila kasi sinabi mo na Bayaran hanggat may utos, palibasa bayaran, hindi nila Bayan ilalabas naman yung talaga balita. sila. Ha? Oh, doon pala alam ko na yung isang anchor nila na may BMW na sports car. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Pero alam ko na noon pa eh. Tapos nung binanggit ng Marines, Oo. Nung binanggit ng Matik Marines, na, sabi ko. matik na ba? Anong masasabi mo sa Marines? Yung 18 Marines? Ako, pumunta sila sa Senate. Awang-awa ako sa kanila. ano sila? Ready boy para sa akin yung talaga sinasabi nila. Kasi na-interview namin sila eh. Oh. Personal. Doon nga ako nagkakaso eh. Kinasuhan ako ni Trillanes dahil in-interview ko siya. Ay, oo nga. So, Oo, mahal ka rin nun. Isa ka pa. nakailang kaso na sa akin yun. Talaga? Hindi na nagsawa. Talo naman lagi. Ganon. Hindi marunong, ewan ko hindi marunong yung abogado niyo pag binasa niyo po. Parang nangi-istorbo lang talaga. Mantakin niyo, kasuhan niya si Boss Dada, yung isa Correct. naming kasamahan. Oo, yeah. Nawala Oo. naman dun sa interview. Oo. He wasn't in the interview, di ba? Hindi naman siya kasali nun eh. Wala lang. Nung time na Hindi yun. ko alam kung bagong graduate ba yung mga abogado nito. Parang mahina talaga. Mga DDS din yun. Inside job. Ganon din. Daming DDS nagkalat. Maraming Pero- secret DDS ha. In fairness Aminin. dun sa mga Marines, pag in-interview mo talaga sila, alam nila lahat. Tama. At saka kahit pa ikut-ikutin mo yung tanong, Yung pa rin. same pa rin yung sagot nila. Tama. At saka ang dami nila. Sa Oo. 18,
nagkakatugma-tugma pa rin kahit papano. At saka makita mo naman yung itsura, di ba? Pag nagsasalita, yung sinasabi lang countenance sa mga abogado, iobserbahan mo yung itsura kung nagsisinungaling. Hindi mo naman kailangan ng lie detector test, makita mo naman Tapos yung, awang-awa ko, tapos nung galit na galit sila, nung sinabi na bayaran sila, na tigpa 5 million daw binigay sa kanila, they were so offended, di ba? Kasi tinataya nga nila yung buhay nila and everything. Pagkatapos sasabihin na binayaran silang lahat. Tapos kinento nga nila yung mga buhay nila na yun nga, nagkasakit na nga yung magulang at anak. Tapos nung araw na pumunta sila sa Senado, yung isa sa kanila namatayan pa ng kapatid kasi wala siyang pang-opera. Ano ba yan? Tsaka nung tinanong ko po sila regarding do sa kaso ko, kasi kinasuhan ako ni Saldi ko 4 na kaso. Kabisado nila kung sino yung mga abogado, kung sino yung nagkaso sa akin. Correct. So alam nila kilala rin nila yung mga personality. So alam nila yung details ng kaso ko. That's right. Without me telling them. So alam mo talaga may alam sila. Tama. Tapos yung karagdagan pa, di ba may 3 pang lumitaw? Marami pa sana yun Kaya lang gulo-gulo nun yung sumunod na Blue Ribbon sana, pero hindi kami nakapunta. Kasi sinarhan yung gate, tapos linito-lito kami lahat. Ikot ako ng ikot sa EDSA noon, kasama rin ng Senator Robin, sina Senator Marcoleta, yung pala hindi itutuloy. Meron pa marami pa sila Gusto talaga lumitaw at magsabi ng totoo. Tapos sabi nila, may mga detalye daw na hindi nagkakatugma, nagkakaiba. Alam mo, mas lalong for me, reinforcing na totoo yun Dahil hindi naman pare-pareho yung pag-unawa mo di ba? And the fact na may mga small details that differ, kita mo na hindi aral, hindi ensayado, hindi script. Pero actually, ang nagbabago yung media. Yes. Halimbawa, yung paglabas ng picture ni Kiko Pangilinan, na sinabi may maleta, tapos binawi naman daw. sinabi Wala naman sinabi mga In the first army. place. Lumabas lang yung picture kasi pinapakita yung mga empleyado. Correct. Doon kay Saldi, doon sa hangar. Sa Oo. helicopter niya. Walang sinabi. Pero sinabi ng media, Na may maleta. may maleta. Oo. Tapos biglang binawi daw. So, it's really the media. Alam mo, halatang-halatang may PR sila Kasi Well, may super. may director Uy, at halatang-halata. hindi lang mainstream Pag nakita mo yung mga trolls online pare-pareho yung sinasabi, di ba? Paulit-ulit. Kahit wala ng connection, yung pa rin ng sentence na lumilitaw. Kaya, like you said, may scriptwriter. Sa palagay mo, naniniwala ang taong bayan sa 18 Marines? Oo, sa tingin ko. Kasi pinapalabas kasi ng mainstream na puros kasinungalingan, drama. Sila daw yung scripted. Hindi po. Kasi Tingin mo? sinasabi nila bayani si Villanueva. Pero pag tinignan nyo yung post ni Villanueva, Oo. ay grabe. Thousands ang talagang pinagtatawanan na siya. Kawawa nga si Joel. Pero ba't syempre, nagkaganon? in the eyes of sa mainstream, bayani ang dating niya. Sa mata nila Si Cheese. Oo, bayani. Si Cheese din, di ba? Kasi lumipat din si Cheese, silang dalawa, no? Binanatan rin sila. Ang talagang mas kasi kay Joel dahil Pastor. JIL siya. Oo. So medyo, si Cheese kasi alam naman natin politiko noon pa. Ako naman, ayoko naman sila i-condemn kasi grabe naman ang ginagawa naman sa amin. Iniisa-isa kami. Uubusin naman kami ng pilit. At the rate they're going, may kota yata, bago umabot ng SONA, may X number of senador nakakasuhan. Actually, kaya po naintindihan ko si Cheese. Oo, Ang hindi si ko Cheese. maintindihan si Joel. No, pero may plunder din siya. Hindi, Plunder kaya lang po ba? kasi O kay Joel, Oh. as a pastor, you're willing to die for the gospel. Oh. As a matter of fact, the gospel was born out of the martyrs, Oh. yung sa mga apostles. So siya, Sacrifice plunder lang, bakit hindi? Lang. I mean, si Senator Marcoleta may plunder din. Kaya nga. Pero hindi naman babaluktot. Si Senator Marcoleta, plunder na hindi namin maintindihan. Tapos si Jinggoy. Tapos si Cheese. Pero si Cheese at si Joel, wala pang kasong lumalabas. Si Cheese, ayun. Ano ba yan? Lahat na lang may kaso. Ano mo say mo? Okay lang po. Ganun talaga May kaso din ako Kung ano-anong kaso sa Comelec naman. Ganyan, lahat kami. Nakakaloka. Kaya nga, iniisip ko nga, ilan ba ang kailangan nilang senador bago mag-SONA? Kasi daw, kailangan bonggang-bongga yung SONA. Paano magiging bongga yung negative 15? Negative 14? Ha? Oo nga po Itong latest. Ano kayang SONA sa- yon? Di ba last year, feeling ko soundbite lang yun Mahiya naman kayo. Hindi akalain that it will acquire a life of its own at gugulong ng gugulong, lalaki ng lalaking halimaw. Ewan ko, anong paandar kaya nitong state of the nation naman ngayon? Hindi, maganda siguro. Si Auntie Claire na lang pagsalitain nila. Ganon? Ganon? Pagpiestahan mo? Para lalo silang bumagsak. Talaga? Oo, love natin yun. Kakaloka siya. Ayun, pinapasikat natin. Wag. Ayun yung SONA, ang target date. Ngayon, yung mga senador, lahat nanganganib. Tapos si Bongo rin, di ba? May warrant. Ay, ano ba yan? Pero kung mga senador, may plunder. Ang mga vlogger naman, cyber libel. Ano ba yung cyber libel na yan? Never heard naman natin yan dati. Actually, dapat talaga na-decriminalize na yun cyber Ano ba yan?
Ginagamit talaga ng mga politiko to, Manakot magtitin. na lang siya. At saka iniipit ng iniipit. Ang tataas pa ng piyansa. Kataas-taas ang lalaki ha, sa Hindi, probinsya. sa simula pa lang po, sa abogado pa lang. Abogado to begin Ubus with. na pera mo. Kasi Oo, wipe hindi out naman ka. gumagalaw abogado ng walang O syempre, may anda lahat yan, no? Per hour pa, yung iba. Yung mga vlogger, as if naman lahat bilyonaryo. Hindi naman lahat banat eh. hindi naman. No, it's so expensive, ha? It's not a joke, Opo. di ba? So, sa palagay mo, Jason Sa, nakailang vlogger na ba tayo na may kaso? Madami na po. Ang dami na eh. May taga Cebu. O yung mga Cebuano, Yung buong Banateros po. the Banateros. Lahat kami may kaso. Sina Trixie ba may kaso? Yung iba, di ba? Tapos sina Joey, yung mga yun, di ba? Si Attorney Trixie wala po. Siya, Siguro pero yung alam grupo nilang may niya, abogado sila. may abogado siya. libre. Siya na mismo. Yun, hindi siya mapapahirapan. Pero yung tropa niya, may iba dun, may kaso din. Ang gulo, no? Paano ba yan? Ano ba ibig sabihin pag puro sa cyber libel? Maraming hindi dapat sabihin, ganun ba yun? Actually, mali talaga yung paggamit nila ng cyber Yeah, libel. it's really wrong. Sobrang Hindi mali. dapat ganun kasi nag-impute ka ng malice. Malice, yeah. Intent to malign, di ba? Parang Tapos- like any other libel. Wala namang malice sa mga sinasabi na... kasi yung vlogger, nagre-react lang naman. Oo, correct. Unless you invented the fake news. It's a different thing. It's not cyber libel. And then it's, mahirap yun eh kapag politiko or public person. Di ba? Parang free for all yan eh. Kasi public person ka eh. Tsaka ilang beses na po sinabi ng Supreme Court yan, dapat Ayan. hindi onion skin. Yeah, that's right. Pakatapos, paano ipoprove na intent to malign? Na meron kang intent? Na talagang gusto mong siraan ng siraan yung tao. Kaya mahirap din eh. Pero nagagamit nila, no? Sobra po. Super, yeah. And prison correctional, ang bigat, ano? Nung penalty, ang bigat. Ang tindi rin eh. Kasi sobrang dami ko nga po libel, di ko na maalala lahat eh. Kasi Ganon? Opo, mga more than 8 Ha? na libel ko. Up to now, buhay or Hindi, na-dismiss The na? rest, dismiss na. Ang Out natitira na. na lang Awa. kay Trillanes. Ay. Itong latest. Pero lahat po yan. Si Torre, si Ontiveros, Ay, si talaga si Daddy ko. Senator Ontiveros, linibel ka rin? Opo. Bakit? Anong ginawa mo? Yung fake witness niya, Ay, yung si Renes, oo. Nagkaroon ng ethics complaint yun ha. Ano na nangyari doon? hindi ko po alam sa inyo. Oo nga, Hindi ko po alam nangyari doon? sa Senado. Parang biglang naalala ko, parang 100 years ago na yun. Tagal-tagal nun. Oo nga. So long ago, whatever happened to that? So sa tingin mo, syempre ngayon, di ako pwede mag-comment sa impeachment. Pero katatapos lang ng pre-trial, kinakarir ko sana yung pre-trial conference. Para pag umabot na sa trial, maayos na kami. Kasi naalala ko yung mga dati, pag marking pa lang ng documents, tagal-tagal. Pero dun sa pre-trial pa lang, hindi na kami pinapunta. Tapos sila-sila lang nag-usap. Tapos wala naman madesisyonan. Ganun din. Ano ba yun? Anong fearless forecast mo dyan? Sa tingin ko talaga, ipipilit nila na bumaba yung numero. Bumaba yung numero, 22 senators na lang. Baka maging 20 na nga at the rate they're going. Pero ako, I give the benefit of the doubt kung si Chis Escudero ang magiging presiding officer. Ganon. Better than si Gatchalian. Si Gatchalian parang, sensya na po parang clueless na nangyayari sa Senado eh. Parang Hindi naman, sobra parang ka. nagaantay lang ng utos kung ano gagawin. Hindi kasi si Sherwin, pinapalabas ng technocratic siya, pero sa dami ng negosyo ng pamilya niya, maraming nagsasabi na wala siyang magawa kundi sumunod. Kasi 'di ba, marami silang negosyo sa mining, sa reclamation na pagkalaki-laki. Ayun, daming Hindi, tsaka sabit sa mga utang sa SSN. Saan ba yun? Sa JSIS, saan ba yun? Ano po siya parang hindi mo maintindihan yung mga decision niya. Una, pro temp lang. Tapos sabi Oo. nila, Senate President pa Tapos rin sila nag-swear in. Oo, tapos biglang naiba na naman. Uy, pero wag ka. Nakapunta ka na ba ng Senate lately? Hindi pa po. Diyos ko. Nung huli lang, nandun si Senator Bato. Nung si Bato, oo. Nung Lunes, ang takot ko. Libo-libo yung pulis. Tapos lahat lahat nakabarikada doon. Ang daing mga barbed wire. Isang katutak na pulis. Tapos yung mga pulis galing pa sa Quezon Province. Sipin mo, kung saan nila kinuha yung mga pulis sa libo-libo nila, ni isang protest. Walang realista ni isa. Tapos hindi kami pwedeng pumasok. Tapos humahawak na ngayon ng Kayo gate po? NBI. Oo, hindi kami makapasok doon. Ang dami-daming pulis. Naawa ako sa pulis ha. Ang dami nilang init-init kaya. Wala naman silang binabantayan kundi isa't isa. Baka kampo na ng PNP yun, hindi na po Senate of the Correct, Philippines. correct. Sabi ko ano to, naging krami na tayo. Mukha na kaming barracks. Tapos NBI ang nakatutok doon sa gate. Bakit ganun? Ano ba nangyari? So, kung maintindihan, tinatanong ko kay Sherwin. Sabi ko, Sherwin, bakit binubuntatan ako? Senator ako, ba't ako sinusundan? Magtatanim ba ako ng bomba rito? Hanggang sa office ko sinusundan ako, baka hanggang CR pa. Bakit? Anyari? Kasi daw may security threat. Ha? Bakit po yung isang senador ibang sumusunod stylist? Oo, ingit ako dyan.
Aminin. Ingit ako dyan. Ikaw talaga. Kasi iba na kasi pag magpresidente, ikaw naman. Sobra kapag bigyan mo naman. Alam mo naman, ganyan na talaga ngayon. Pagandahan blues. Maganda siguro regaluhan nyo nung yung Meta Glass. Ano Na may, yan? yung may AI Yung na may po. AI dyan? Para pagka hindi na siya tumitingin sa ano niya. Ay, sobra ka nandun ha. na. Ang bad-bad natin. Ako, talaga, hirap na hirap kami sa Senate. Hindi biro-biro. Hindi na siya pleasant. Alam mo yun? At saka, sipin mo pinabalik kaming lahat para sa special session. Alang-alang lamang sa waling-waling. Ano sa'yo mo? At saka yung mga naturalization na mga kung sino-sino. Urgent ba yun? Oo nga. Tanong natin kay Makakain ba ng Pilipino yun? Tanong natin kay Senator Villanueva, kaya siya bumalik doon para daw doon. Baliw-baliw ako sa waling-waling na. Totoo naman. Ako mahilig sa tanim eh. Talaga waling-waling is the basis of all modern orchids. Chuchuchu, ganyan. Pero urgent ba yun? Milyon-milyon ang gagastusin para kalagkarin lahat ng senador at mag-special session. Pati ang Congress. Oh my gosh. Ano ba yun? Akala ko, di-decision na finally yung excise tax sa gasolina. Alam mo yun? Yung rinash-rush kami nung pumutok yung gera sa Middle East. Agad-agad sabi, wala nang debate. Hinihingi ng palasyo, dalian ninyo. Di nag-uwian na nga kami ni Senator Marcoleta. Hindi naman pala tayo makakapagsalita. Sige na nga, hayaan mo na sila. Pagkatapos nun, ilang buwan nang lumipas, hindi pa binabagsak yung excise tax, yung pa rin eh. Hindi naman binawasan sa gasolina, sa diesel, sa crudo, di ba? Wala, binabalang daw sa LPG, sa kerosene, ano ba yan? Kaya akala ko yun. Tapos kasi matagal ko nang minumungkahe, yung mga binabawas ba sa sahod ng mga lahat ng wage earner, di ba may bawas mga pag-ibig, mga PhilHealth, mga SSS, GSIS. Sabi ko, pwede ba, habang krisis, wala nang bawas. Matikman naman yung buo yung sahod. Ayun. Akala ko yun. Palpak, hindi. Nasupalpal ako. Excited pa naman ako kasi puros bill ko yun eh. Oo, tapos yung tutulungan yung mga farmer fisher folk, bibigyan ng extra crudo. Alam mo yun? Wala. So, hindi inayos sa excise tax. Wala. Dead ma. Sige lang, bahala na. Ano ba yan? Talaga, ewan ko ba, sa amin wala nang nagtatanim eh. Ewan ko ba sa kanila? Baka hindi inutusan. Si Ganon. Gatchalian. Ayan. Si Gatchalian hindi naman gagalaw ng walang utos. Ganon? Pero, kasi, di ba may ambition yun for higher office ever since, nung 2021 pa yan, di ba, dapat mag-vice president and so on. Kung meron kang inaasam-asam, hindi ka pwedeng hindi desidido, di ba?